Okay, meron na po nakapagsulat? Sino na po nakapagsulat? Kung ano ibig sabihin ng lalaki? Meron po tayong Manila paper. May Manila paper tayo. Kung may Manila paper po tayo, pwedeng padikit na lang sa wall para papalagay natin yung mga sinulat nila kung ano ibig sabihin ng totoong lalaki. Sino na po nakapagsulat? O hindi nyo maisip kung ano talaga tunay na lalaki? Totoong lalaki, ibig sabihin ng real, sa Tagalog, totoo. Pakibasa. Maunawain. Wow, maunawain. Anyone, nakapagsulat na? Responsible po sa family. Responsible sa family. Anyone, nakapagsulat na? Maginoo po. Maginoo. Yan, gusto yung word ng Maginoo. Sige, sir. Every father loving husband. Every father loving husband. Every father loving husband. Sino po gusto mo share? Meron na our phobia. Presence of God inside. May takot sa Diyos. Pogi, may takot sa Diyos. Dito sa tayo mo na ito, bakit wala? Tunay na lalaki, o totoong lalaki. Napagmahal sa pamilya. Mapagmahal sa pamilya. Dito sa tayo mo na ito, bakit wala nag-share? Totoong lalaki. Mapagbigay sa pamilya at malaki. Mapagbigay sa pamilya at mahalaga sa pamilya. Nakakatuwa, no? Pero in reality, hindi yan ang totoong impression niyo sa lalaki. Okay? Yung ginawa niyo kasi, ito yung ideal na lalaki. Pero sa atin, hindi sa ganyan tayo pinalaki. Okay? Ito yung susunod na pag-uusapan natin. Pag nasulat nyo na sa metacard at naidikit na nila sa wall yung Manila paper, pakilagay nyo para makita natin kung ano iba't ibang thinking natin when it comes to real man. Sir, next slide. Mahina, balik ulit sir. Next slide. Okay, next slide. Okay. So, sino ba nagturo sa inyo ng mga binanggit nyo? Society. Okay? Maginoo. Sino nagturo sa inyo nun? Loving Father. Sino mga nagturo sa inyo nun? Saan galing ang idea na yan? Sa parents. Okay? Anyone, sino nagturo sa inyo? Saan galing yun? Na para sa inyo, ganun talagang totoong lalaki. Tatay? Okay. So, ang tawag ulit natin sa mga sinabi nyo, ideal. Pero hindi yan ang reality. Next slide. Okay. Which of these ideas help us build respect and which might cause harm? Yung totoong mundong ginagalawan natin, ang lalaki, maskulado. Ang lalaki, matipuno. Ang lalaki, matibay. At ang lalaki, hindi dapat umiiyak. Tama, mali. Yan yung pinalaki sa atin. Yan yung idea. Yan talaga yung mundong totoo na nakilala ng isang lalaki. Kaya nga na po yung salitang haligi ng tahanan eh. Kaya nga na po yung salita sasabihin mo sa asawa mo, tumahimik ka nga. Ako ang lalaki, ako masusunod sa bahay. Yun yung typical kung paano tayo pinalaki. Sa ganun tayo namulat. Kaya kung titignan natin ito, itong idea na ito, ito yung idea ng society. Kung anong tingin sa lalaki. Kasi ang lalaki dapat matibay. Ang lalaki dapat malakas. Kaya tayo mga lalaki, hindi tayo nakikitang weak. At hindi tayo nakikitang umiiyak dapat. Kasi nga lalaki tayo. Next slide. Puntaan natin yung psychological roots, yung ugat. Okay? Sabi dito, some men associate power with control, ability formerly through family and media. Tama naman, di ba? Pag may anak kang lalaki, umiyak, ano sinasabi mo? Umiyak ka, bakla ka ba? Nagtataka naman ako. Anong kinalaman ng bakla sa pag-iyak? In-associate natin ang salitang bakla sa weak. Anong kinalaman nun? Di ba? Yung stigma ng pagiging bakla, weak. Mali. Ito na naman yung mga maling thinking na pinung-up sa atin.
ng ating mga magulang, ng mga nakakatanda sa atin nung bata tayo. Na pag umiyak ka, bakla ka. Pag yung anak mo na paaway sa school, pag uwi sa bahay umiyak ka. Iyak ka dyan. Kung nasa may luha mo. Diba? Ito yung stigma na nagbabago sa pagkilala niya sa sarili niya bilang batang lalaki. Na hindi pala ako dapat umiyak. At yung stigma na yun, nadamay yung mga bakla. Na pag bakla ka pala, weak ka. Which is nakakalungkot pag pinag-uusapan natin ng gender-based violence. Halimbawa, yung picture na to. Anong pinapakita sa picture? Ano ito yung commercial ng kauna-unahang labas ng vacuum? Anong pinapakita sa picture? Diba? Yung lalaki, yan dapat ang ginagawa niya lang. At hindi dapat sa inistorbo. Ginagawa niya yan, sabi niyo sinungaling ako. Pag nagpapahinga kayo, bigay ng linis yung misis mo at pinatayo ka. Ano ka ba kung kailan nakaupo ako, tumupata tayo eh. Kung kailan nagpapahinga ako, tumuputusan. Tama ba na? Ito yung sinasabi ng picture. Okay? Next slide, sir. Okay, ito pa. Okay, sabi nito, can you blame me for wanting them all? Kilala ang lalaki sa Pilipinas na pagpogi, maskulado, ikaw ay babaero. Kasi kilala tayo na hindi dapat isa lang babae natin, dapat madami. Yung iba nga nagsasabi pa sa kanila na, paano, siya na yung lumapit alam ka naman, di ba? Alam mo yung manok na pag lumapit sa palay, tutukan na lang ako. Di ba? Para lang ma-justify natin yung kalokohan natin. So try to think of it. Ito yung mga nakikita natin na pagiging macho. Kaya kung minsan pag lalaki ka, gusto mo maging devoted sa asawa mo, pero pag mahina ka, pumapatol ka sa ibang babae. At ang reason natin doon, palay yung lumalapit. Di ba? Gina-justify natin yung mali. Next slide. Okay. Pati sa gender roles sa mga babae, pag yung anak mo, lalaki, naglalaro ng dal, ano sasabihin mo? Bakla ka ba? At yan nilalaro mo. Doon ka, maglaro ka lang. Ganyan, di ba? Pag babae, ganun din. Di ba? Tama mali. Tapos magtataka tayo kung bakit ganun ng mga kabataan. Iba na yung thinking. Tayo mismo, yung social, yung society ang nagpapabago. Di ba? Alam niyo ba, meron pag-aaral sa psychology na ang batang lalaki dapat pala pinaglalaro ng dal. Bakit? Lumalaki daw ito na may respeto sa babae. Pag-aaral ito sa psychology. Hindi daw lumalaki automatic na bakla. Sabi sa psychology, walang kinalaman ng psycho sa pagiging bakla, lesbian, or tomboy. Ano pagkakaiba ng lesbian sa tomboy? Ano pagkakaiba? Sige nga. Tomboy kayo, hindi nyo malang pagkakaiba. Ano pagkakaiba ng lesbian sa tomboy? Pag tomboy, formang lalaki, gupit lalaki, pero nagmamahal ng lalaki. Ang lesbian, kahit mag-lipstick yan, ang mamahalin yan, babae. Ang salitang tomboy po ay English word. Pinagkakaiba nila yung lesbian at tomboy. Kaya kung minsan makikita nyo, meron kayo kakilalang babae, lalaki pumorma pero may asawa. Okay? Tomboy yun. Sa gender, pag nag-aral kayo ng gender and development, yung tinatawag natin na GST, matututunan nyo yun. Gender sensitive training. Okay? May pagkakaiba yun. Hindi parehas ang lesbian at tomboy. Walang kinalaman kung ano yung lalaro ng bata na pagkaki niya, yun siya. Pag yung anak mo lalaki, huwag kang maglaro ng dal, baril yan, sige, baril. Tuwan-tuwa tayo mga lalaki. At naiinis ako sa ating mga lalaki. Di mo may anak kang bata, uutusan mo bumili ng sigarilyo. Tapos sasabihin mo, anak, pasinti mo na. Tapos nung nag-high school na, natutong naligarilyo, nagalit ka. Ikaw muna nag-introduce eh. Tapos sa inuman, inis na inis ako pag sa inuman, yung tatawagin yung anak, o siya, tapos magtatawanan. Diba? Child abuse yun eh. Diba? Tatawagin ng anak mo, 5 years old, 6 years old, anak ko, tagayin ako, pakita mo, pareho
sa palakpakan. Tapos anong ginagawa ni mama at ni papa? Diba sa inyo man? Ganyan yung ginagawa natin sa mga bata kung i-inject natin sa utak nila. Next slide. Another thing, pagdating sa psychological, emotional suppression leads to anger mismanagement. May nagsabi sa akin, sabi niya, Sir Ems, iba na yung mga bata ngayon. Grabe yung galit. Lalo na sila yung mga teacher dito, may taga-DepEd yun yan. Sobra na, ang babastos. Iba na kabataan ngayon. Kaysa kabataan nun, buti pa tayo nun eh, pinapalo. Kaya matino tayo. Alam mo, sagot ko sa kanila, walang pinagkaiba yung kabataan nun sa kabataan ngayon. Wala. Ang pinagkaiba yung environment. Kasi nung panahon natin, wala namang social media. Wala namang internet. Eh ngayon, ang bata, 3 years old pa lang, inaabutan ng cellphone. 2 years old, pag umiyak, inaabutan ng cellphone. Minsan, naaawa ko dun sa bata kasi nung araw, natatandaan ko, pag umiyak ang bata, kinakarga ng nanay hanggang sa tumahan. Ngayon, hindi. Umiyak ang bata, abot cellphone. Kasi yung nanay, busy ka sa cellphone. Anong sabi ng World Health Organization? Ang pinakamagandang edad para pahawakin ang bata ng kauna-una ng cellphone, 12 years old. Yun daw dapat ang edad ng bata. Kaya huwag kayo magtaka kung bakit iba yung galing ng bata. Kasi kayo mismo magulang ang nagbigay ng ganong klaseng pamamahaan kaya hindi ba galing ng bata. Kaya sa ating mga lalaki, bawal tayong umiyak. Minsan may nagsabi sa akin, isang barangay tinawagan kami. Sir Ems, meron dito, binugbog yung asawa, pero nandito yung lalaki. Minumura yung bawsi. Sa'yo ba minumura yung bawsi? Kasi puro daw babae na lang ang pinakikinggan. Bakit daw hindi mga lalaki nagwawala dito sa barangay? O sige, wait lang, mapunta ako dyan. Pagdating ko doon sa barangay, lumipat kami doon sa isang room ng konsyal, kausap ko yung lalaki. Alam mo, tanong ko sa kanya, saan nagagaling yung galit mo? Bakit ka nagagalit? Tapos bigla na lang siya umiyak. Why? Kasi yung bata siya, hindi siya pwede maglabas ng emotion. Nasuppress yung galit. Dahil ang tingin niya sa asawa niya ay weak, doon niya inilalabas yung galit. Alam mo ba ito muli sabi sa akin, alam mo sir, paano naman ko kanya sa asawa ko, pero hindi ko rin alam bakit pag nagalit ako sa kanya ko, dinadala yung galit ko. This is the one reason why. Kasi ang bata, bawal niya na lalaki. Pero kung hinahayaan natin umiyak yung bata, ano bang problema mo na? Sige, iyak lang. Normal sa ating mga lalaki, malamang hindi masusuppress yung emotion niya. Most likely. Example, sino rito yung mga lalaki na may anak na lalaki? Sige nga, nung nag-wet dreams yung anak nyo, tinuruan nyo ba siya? Sinabi nyo sa kanya na anak, nag-wet dreams ka na, makakabuntis ka na. Nakakaramdam ka na anak ng libo. O explain sa inyo ni tatay ha? Sino gumawa nun? Di ba wala? Isa ito sa mga tabu na pinag-uusapan sa loob ng bahay na nakaka-apekto sa pag-uugali ng lalaki pag siya lumaki. Nang babastos, nangihipo. Bakit hindi naturuan ng tatay ng tama? Kaya importante tayo mga tatay sa loob ng pamilya. Lalo na sa lalaki. Kung paano maging tatay pagdating ng araw. Wala naman nagtutulong ganun eh. Diba? Marami nga sa inyo din nakakalam eh. Nung pag nag-wet dreams ng bata, ibig sabihin nun, nakakabutis na siya eh. Bihirang nakakalam nun. Next slide. Okay. When was the last time you felt you couldn't express your emotion? Malamang nung bata kayo, hindi nyo alam, without you knowing it. Pero paglaki mo, nagugulat ka na lang, nagagalit ka din, naiinis ka. Hindi ko makalimutan yung 2 years ago, yung merong isang pulis na binugbog niya yung kanyang partner, hindi niya asawa. Pero mo nakadapa na, tinutukan pa ng 45. Kung i-analyze ko mabuti sa galing yung galit ng pulis na to, nakadapa na yung babae, basag na yung mukha, nakakapit na sa pantalo niya, tututukan niya pa ng 45. Buti na lang na videohan. Diba? Nakasuhan yung pulis, natanggal sa servisyo. Bakit? Ito yung mga simple na question. Yung expressing of emotion na napaka-importante. Kaya sa mga lalaki, bihira tayo naglalabas ng sama ng loob sa asawa natin.
Kasi hindi tayo pwede magpakita na weak tayo. Binabigay sabi na, love, alam mo ba pagod na ako? Hirap na rin ako magtrabaho. Alam mo, minsan naisip ko na halang gusto ko na nang mamatay. Hindi natin kaya yun. Kasi ang tingin sa atin, matibay. Pero may mga pagkakataon, alam niyo yan for a fact, na hirap na rin kayo bilang lalaki. It's not your fault. Kasi nung bata kayo, tinuruan kayo na huwag maglabas ng emotion. At yan yung dala-dala nyo ngayon pag umiinit ang ulo nyo. Konting kibot ng anak mo, gusto mo na batukan. Nasa subconscious yun. Kasi hindi siya na-process. Yun yung iniisip mo minsan pag nakonsensya ka, mahal mo naman yung asawa mo eh. Mahal mo yung anak mo. Kaya pag nagalit ka, wala na sila, nakakaramdam ka ng konsensya. Bakit ako nagalit sa misis ko kanina? Hindi ko alam saan galing yun. Napakaliit na bagay, minura ko. Alam ko yung sa inyo, nafe-feel yun eh. Yung gano'n, hindi mo alam saan galing. Ito lang yung basic. Kaya walang nakikinig sa atin, wala tayong nasasabihan. Kasi nga, lalaki tayo. Ine-expect malakas at matibay tayo. Next slide. Another psychological rule, ang lalaki ang halili ng tahanan, ang lalaki ang control, ang babae dapat sumusunod lang. Kung titignan nyo itong picture na to, napaka-real, no? Totoo. May dala yung bata ng plastic, may hawak na parang cellphone, pero yung lalaki walang hawak. Diba? Ito yung typical na lalaki sa pagkakilala natin sa Pilipinas. At alam niyo ba kinalulungkot ko pagdating sa trabaho? Sa amin kasi, red flag pag ang isang lalaki ayaw niya magtrabaho yung asawa niya. Red flag yun, automatic sa abuse. Why? Sa economic abuse, ang rule of thumb, kung sinong may trabaho siya ang may power. So kung walang trabaho yung asawa mo, ikaw ang nagbibigay ng pera, ikaw ang may power. Kaya kung ikaw lalaki, nandito ka ngayon, nakikinig ka sa akin, at yung asawa mo naman gusto magtrabaho, ayaw mo pagtrabahuin, most probably, economically, ina-abuse mo na yung asawa mo. Gusto mo lang lagi siya nangihingi sa'yo. Ikaw ang nagbibigay sa kanya. Sa economic abuse, yan yung rule of thumb, yan yung red flag. Ayaw mo magtrabaho yung asawa mo. Kasi gusto mo ikaw yung may power. Aasa lang siya sa'yo. Para lang ang sasabihin mo, susundin niya. Next slide. Ulitin natin yung balikan natin. Okay, next slide. Very good. Next slide. Okay. This form of power over others lead to dominance, control, and violence. Yan. Kasi nga dahil ikaw yung may power, so nauwi na siya sa pagiging dominante. Hanggang sa mauwi na siya sa violence, pananakit. Minsan lang hindi ko maisip eh. Pero mo, alam mo nang malakas ka by physical, tapos susuntokin mo yung asawa mo. Hindi ko mag-gets yung psychological nun. Bakit pumapasok sa isip mo yun? Na alam mo for a fact, malakas yung kamao mo physically. Tapos yung asawa mo, payat, susuntokin mo, sisipain mo. Bakit ka nagkakaroon ng ganung desisyon? Kaya ito yung mga malalim na psychological effect sa pagpapalaki sa isang lalaki na hindi tama, na siya lagi ang hindi dapat. Next slide. Ito yung bagong definition natin na gusto namin introduce sa inyo. Okay, pagdating sa lalaki. Strength means self-control. Pag hindi mo makontrol yung sarili mo, wala kang lakas. Yung bugso ng damdamin, hindi mo kayang kontrolin, wala kang lakas. Pero kung kaya mo kontrolin yun, yun ang bagong meaning ng strength when it comes to men. You have the power to control your emotion. Pag hindi mo kaya yun, mahina ka. Respect, respect, empathy, and courage to do right. Magkaroon ka ng tapang na gawin ko ano yung tama, kung ano yung mabuti. Okay? Kaya nalulungkot ako, tayo mga lalaki lagi ang perpetrator. Sabi ni Consi kanina, sana magkaroon ng violence against men. Suntok pa sa buwan yun, hanggang hindi nyo kaya magreklamo. Sige, ikaw, sinampal ka ng asawa mo, pupunta ka sa barangay, at sasabihin mo, sinampal po ako ng asawa ko eh. Di ba? Ano sabihin mo doon? Ano ka ba? Kung lalaki yung tao, sinampal ka, sumbong ka sa barangay. Di ba? Okay, walang datos na nagsasabi ng lalaki
rin. Okay? Na kaya mong gawin kung ano yung mabuti, kung ano yung tama, kung ano yung nararapat. It's harder to say sorry than to shout. Mas gusto mo pang sigawan yung asawa mo, yung anak mo, kaysa sabihin sa kanila, mahal, pasensya na. Pasensya na. Mainit lang yung ulo ko kasi galing ako sa barangay, minura ako ni Kap, wala na ako mapagbuntungan, kaya sorry sa inyo ko na buhos. Hindi nyo naman kaya yun. Mas kaya nyo gawin sumigaw. O bakit ganyan ka na naman? Ano pakialam mo? Mas nga kayo dyan, doon nga kayo. Yan kaya natin gawin. Kaysa mag-sorry, magpakumbaba sa iyong asawa. Diba? And then, it's braver to protect than to dominate. Mas maganda sana, mas matapang kasi tayo kung kaya natin protektahan yung asawa natin. Okay? Anak natin, for that matter, kaysa maging dominant tayo, na tayo dapat lagi ang nasusunod. Next slide. Example, husband who listens, apologizes, and shares decision-making shows strength, not weakness. Alam niyo, nagtataka nga ako eh. Di ba, nung niligawan niyo yung asawa niyo, nung una niyong namit, siyempre crush niyo pa lang siya eh, di ba? Tinignan niyo, napatingin sa'yo, pinilig ka. Tapos naglakas ka ng loob, niligawan mo. Dumalaw ka sa bahay, 10 beses ka pa nagsabon. Inubos mo yung pabango sa katawan mo. Pagpunta mo doon, tontuwa ka, tinanggap ka. Eh, magdi-date kayo. Diba? Pababa sa hagdan yung nililigawan mo. Inalalayan mo, nawakan mo yung kamay. Ako, lambot na lambot ka sa kamay. Diba? Pababa. Diba? Tapos natalisod ng konti. Ay, nasaktan ka ba? Diba? Tapos nag-date kayo. Pagkalipas ng maraming panahon, nagkaanak kayo. Same situation. Diba? Nadapa yung asawa mo. Ang sakit mo na ngayon, tangang-tangang kasi kung dinadahan mo. Diba? Nung araw, nung nililigawan mo pala, holding hands kayo. Ako, Diyos mo yun, tontuwa ka. Diba? Pasway-sway pa kayo eh. Diba? Dikit ka pa ng gano'n, no? Nung nagkaanak na kayo, namasyal kayo sa gaysano, umawag yung asawa mo rito, sabi mo, hawak ka na hawak, para ka mawawala. Diba? Ang tanong, nasaan na yung unang pagmamahal na nagustuhan mo sa kanya? Bakit nawala? Diba? Nasaan yun? Bakit nawala? Ito yung mga nakakalungkot na nangyayari sa buhay ng mag-asawa. Hindi ko alam bakit tayo natatabangan, mga lalaki. Anong meron? Ano yung nawala? Okay? Next slide. Okay, activity natin. Men who stand up. Una, i-regroup mo nyo. Yan na yan. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5 yung nasa likod. Okay? So, i-discuss nyo. Bibigyan ko lang kayo ng 5 minutes to discuss to number 3. What can men do to break the cycle of silence and violence in their own families, barangay, or workplace? Sa pamilya, sa barangay, or sa trabaho, or sa working area. Then, mag-list lang kayo ng 3 concrete action. Pakilagay ulit sa meta card. 3 concrete action. Halimbawa, example ko lang ito, ginagayahin na mentoring boys. Sasabihin mo sa anak mong bata na okay lang umiyak ha, okay lang masaktan. Tell daddy, sabihin mo kay daddy, sabihin mo kay papa, pag nasasaktan ka. Oo pa, very good. Basta pag nasaktan na, okay lang. Okay? Bala kayo kung ano yung example sa inyo, speaking up, and then modeling respect. Pili na kayo ng 3. And then, bawat grupo, mamili kung sino yung mag-share. Okay? Ulitin ko. Sa grupo nyo, i-discuss nyo lang ito 5 minutes. What can men do to break the cycle of silence and violence in their own families, barangay? Pag sinabi natin cycle of silence, ito yung mga babae na hindi nagsusumbong kahit nasasaktan, mga batang hindi nagsasalita. Ano yung gagawin mo para magsalita sila? Okay? Ano yung gagawin nyo na pamamaraan para itong mga to, kaya nila magsumbong, kaya nila magtumindig at panindigan? Okay, question? Okay, sige po, simulan natin sa kada grupo. Pamigay po ulit ng meta cards kung meron tayo. Nasusulatan ulit nila. Kung meron kayo dyan, good, sulatan natin. You discuss it among yourselves, okay? Magharap kayo. Magharap. Nakalagay nito, real men protect, real men respect, real men move to end vow. So, pag pinag-uusapan natin yung
nire-respeto ko mga kababaihan. Yan. Totoong lalaki ka ba? Oo. Kasi pinoprotektahan ko ang mga bata at mga kababaihan. Totoong lalaki ka ba? Oo. Kasi bahagi ako ng pag-end ng violence against women. Next slide. Yun. Sa ulit, balik natin sir. Okay, next slide. Okay. From silence to strength. Ito yung next na gagawin natin. Okay? Ito individual. Individual to ha. Nakalagay dito. Okay? Starting today, I will use my strength to protect and to harm because dudugtungan nyo. Bakit? Okay? Ulitin ko. Starting today, okay? Gagamitin ko yung lakas ko para protektahan, okay? At hindi manakit. Dahil, anong reason? Nasa sa inyo yung personal yan, ha? Individual, personal. Okay? Bakit mula ngayong araw na to, isa ka na sa magbibigay ng pagprotekta at isa ka na sa hindi mananakit? Ano yung dahilan? Bakit? Hindi mo na gagawin yun. Okay? So, bahagi ito ng activity natin na may sulat ko rin at may bahagi mamaya. Kasi babalikan natin yan, pag-uusapan natin ulit. Okay? Maliwanag ba sa lahat? Maliwanag itong activity na to? Okay, ulitin ko. Sa meta-cards ulit ito, isusulat ko ito, gagawa kayo ng commitment, bakit magiging bahagi na kayo ng pagprotekta sa mga kababaihan na sinasaktan at mga bata. Bakit hindi na kayo mananakit? Ano yung dahilan? Bakit gagawin niyo ito? Next slide. Being a man of strength is not about how loud your voice is, but how deep your compassion goes. Pag pinag-uusapan natin yung strength, hindi ibig sabihin na malakas lang yung boses mo. Kung gaano kalalim yung pangunawa mo sa pinag-uusapan natin. Okay? Being a man of strength is not about how loud your voice is, but how deep your compassion goes. Alam nyo, matatapos tayo ngayong maghapon, hindi iba sa inyo rito na first time, hindi kayo magbabago. Kalukuhan. Walang ganon. Na overnight, hindi ka na mananakit. Overnight, hindi ka na sisigaw. Hindi. It takes time para magbago. Okay? Kaya kinakailangan malalim yung compassion. Dapat asawa ko to, mahal ko to. Ano yung dapat mong baguhin doon? Commitment. Na pag lumabas ka ng bahay, nakakita ka ng sexy, nakalimutan mo na naman ang asawa mo. Na pag lumabas ka ng bahay, nakita mo na naman yung isang babae na parang feeling mo crush mo, nakalimutan mo na naman yung asawa mo. It takes time bago mo mamit ito. Hindi siya madali. Bakit? Kasi ang kalaban mo sarili mo. Lalo na kung kilala kang chick boy. Lalo na kung kilala kang babaero. Ikaw yung sa mga magkakaibigan sa trabaho, ikaw yung mahilig pag ganito. Pre, tignan mo yun. Ito maganda. Sexy. Pre, tignan mo yung pito. Tapos sumakit sa munisipyo, naka-cleavage. Ikaw yung nakatayo sa baba. Kayo magkatropa. Diba? Sa amin, pag nagtotoo ako sa barangay, ito yung sinasabi ko sa mga barangay tanod, mga bipat. Sabi ko, tignan niyo ugali ng mga bipat. Pag may tricycle na huminto sa harapan ng barangay hall, at bababa at naka-miniskirt, lahat kayo nag-aabang. At pag bumaba yun, naka-cleavage, lahat kayo maalala, ay, ano kailangan ma'am? Ay, dito po. Ay, kay Sek? Dito po kay Sek. Pero kung bumaba, isang matanda, may edad, ano? Diba? Kaya tayo mga lalaki na pagkakamalang laging basto. Kaya nagawa yung batas na RA 11313. Diba? Next slide. Okay, next slide. When man break the silence, violence begins to end. Pag hindi na tayo nananahimik at bahagi na tayo ng advocacy, nawawala yung violence.
Hindi madali, oo. Pero madagdagan yung member ni President dito ng MOVE. Malaking bagay yun. Kasi isang lalaki ang maging bahagi ng MOVE. Isang babae na naman ang hindi masasaktan. Isang bata na naman ang hindi masasaktan. Kaya malaking bagay sa amin kahit isa, dalawa, tatlo, lima sa inyo maging bahagi ng MOVE ng San Jose. Malaking bagay yun na may babae na naman hindi masasaktan. Next slide. Next slide. Okay. Silence is the fertilizer of violence. Kasi wala nagsasalita eh. Tahimik eh. Alam nyo, last year, ang ginawa namin empowerment during the 8th Day campaign ng Move Olongapo po, ginather namin yung 300 na kababaihan sa isang convention. At ang speaker, puro lalaki. In-empower namin yung mga babae na magsalita, ipaglaban ang kanilang karapatan. Sobrang ganda, sobrang successful na meron pa kami ginawa doon na parang panunumpa ng kababaihan na sila ay magsasalita at hindi na sila matatakot sa mga asawa nila at kinakasama nila na sila ay magsusumbong na. Okay? So bahagi ito na magbuwasihan natin na mawala yung silence. Lahat magsalita at magsumbong. Ang mayroon kasi natin kalaban yung kultura natin sa Pilipinas, yung kamag-anak. Kaya minsan nakakarinig ka ng kaso na huwag mo nang isumbong, nakakahiya, anak mo yan. Huwag mo nang isumbong, nakakahiya, tatay mo yan, pamangkin mo yan. Di ba may mga cases ng child abuse o sexual harassment, pagmumolestya, tapos ang namolestya, tito. Sasabihin ng pinakalola, huwag nyo nireklamo yan. Nakakaya yung pamilya natin. Diba? Parang nabaliwala na yung pinagdaanan ng isang bata na namolestya. Just because dito, kinampihan ng lola, nakakahiya sa kamag-anak. Kaya patuloy na may mga nananahimik. Kaya kung gagawa kayo sa commitment, pwede nyo sabihin yun. Tuturuan ko yung anak ko na magsumbong at magsalita. Yung pamangkin ko, tutulungan ko magsumbong at magsalita pag siya minumolestya o inaabuso. Okay? Pwede mong gawin yun na commitment kasi yun ang kailangan natin eh. Magsumbong. Alam niyo doon sa amin, meron isang teacher na molestya ng estudyante, 3 sa isang araw. Ano molestya niya? Ginawa niya sa library. Pinag-repeat parang ang kwento ng mga bata. Ano daw, exam. Sabi daw sa kanila, bagsak sila. Bakit sila sa library? Walang tao sa library. So 3 yung namolestya. Pero it takes weeks bago nagsumbong yung 3 bata. Bakit? Takot kasi nga, teacher. Okay? So isa ito sa pinakamagandang gawin natin. Natulungan natin silang magsalita at magsumbong. Next slide, sir. Okay, next slide. True strength is using power to protect, not to control. Yung totoong lakas, yung totoong tapang, ito yun. Protektahan. Alam niyo, hindi madali yung trabaho ng MOVE. Hindi madali. Sa amin, nung binuo yung MOVE sa amin, nakalaban namin mga Bausi, Barangay Bausi. Officer, bakit? Sabi nila, ano daw, kalaban daw namin sila kasi nga, yun din daw yung gagawin namin. Hindi kasi nila naintindihan ng una kung ano sabihin ng MOVE. Kaya nag-aalit sila. Huwag na gawin yung MOVE dito sa Olongapo. Kalaban lang ng Bausi yan eh. Dahil hindi nila lang, kakampi nila kami. So, napaliwanagan ko, nakausap sila na maayos. Ngayon, lahat ng program namin kasama ko sila. Yung binuo kong council, bumuo ko ng council. Doon sa council na yon, yung Bausi Federation President, siya yung kasama sa council. Para may boses yung babae sa council namin. Nagsama ako ng babae, okay? Kasi importante ma-realize natin itong side na to, yung pag-protekta sa kanila. Next slide, ma'am. Balik mo ulit, ma'am. Sama! Next slide. Okay, sige po, next slide. Empathy is not weakness, it is the highest form of manhood. Nung nakaraan, kanina na nalungkutan ako kasi yung tinawag yung solo parent, mga lalaki tumayo, di ba? Tama? Okay, nung nakaraan, nagkaroon kami ng activity ng MOVE, in-invite namin lahat ng solo parent na babae. Tuwan-tuwa sila. Nung nagsalita ako sa harapan nila, sabi ko, gusto ko lang iparamdam sa inyo na hindi lahat ng lalaki ng loko sa inyo katulad namin. Na may mga tao din katulad namin.
Tontuwa yung mga solo parent. In-empower din namin sila ng mga babae solo parent. Okay? Kasi sa larangan ng violence, dapat lahat tayo kasama rito, hindi lang lalaki. Lahat ng sektor dapat involved. Next slide. Okay, next slide. So, ito yung second topic ko. Tutuloy ba natin ito or after na? Ito dapat kasama sa morning session eh. Habulin natin. Wala pa naman nasa food eh, no? Wala pa naman food, no? Okay lang, ma'am. Habulin natin. Ma'am, ito yung isang topic na ito supposedly this morning. Kaso ituloy ba natin or sama na ito mamaya hapon? Tuloy na natin? Let's move! No? Nakakatawa naman kayo pala sabi ng tuloy natin. Tuloy natin! Okay, so ito sa yung topic natin, it starts with men. Okay, sa ating magsisimula. Move to protect the role of men in ending violence against women and children. Yan. Although kilala nyo sir, pinakilala nyo ni sir, yung move kanina, ito palalagigin ko lang ng konti. Yung move natin, next slide ma'am. Sige po ma'am, hindi natin basahin yan para basahin yung oras. Sige, nagpasan na po namin yan. Okay? Sige po, nagpasan na natin yung tatlo. Sinabi, sige po, isa pa. Yan! In every act of violence, there are 3 rules. Sa bawat violence na nangyayari, may tatlo. Okay, na role na nangyayari. Una, may perpetrator, may victim, at may bystander. Usually, ang tanong, sino ka dyan sa tatlo? Ikaw ba yung perpetrator? Ikaw ba yung bystander o ikaw yung victim? Usually, tayo mga lalaki, bystander. Hindi tayo nakikialam, tama mali. Di ba hindi tayo nakikialam? O yung sinabi nila ng RA 262, kahit sino pwede. Di ba? Kung kayo, dalawa, manumpa lang kayo, na narinig, nakita nyo yun, direkta yung nakita, pwede na kayo magreklamo. Pero, nagiging bystander tayo. Yan daw yung sitwasyon palagi pag may violence. Okay, next slide. Okay, so introduce sa inyo si Move. Okay. Although doon sa mga bago ay may nagtaas ng kamay, ngayon nila narinig si Move. Although na-introduce na ito ni Sir kanina. Next slide. Okay, sino nga ba si Move? Next slide. Okay, ulitin nga natin ma'am. Sino pa sabay-sabay? Sino nga ba si Move? Next slide. Okay, sige po. Okay, so sinabi ni Sir kanina na opposed to violence. Yung violence is specific against women. Vow yung priority namin. Okay? Violence against women. Okay? Everywhere. So kahit saan. Yan yung move. Next slide. So ito ay binuo ng Philippine Commission on Women noong 2006. Sabi ng PCW, since mga lalaki ang perpetrator, bakit hindi natin gamitin yung mga lalaki na maging kakampi din naman ng mga babae? So, after nun, doon na nag-roll out. Okay? Yung move. Next slide. Okay? Ang move, ito yung commitment ng mga kalalakihan. Una, never commit, condone, nor remain silent about violence against women and children. Kaya kung ikaw yung lalaki na nakikinig sa akin ngayon, at kahapon lang minura mo yung asawa mo kagabi, dapat tayo mag-usap. There's something wrong. Kasi dapat stop mo yan. Itigil mo na yan. Okay? Hindi na ikaw yung lalaki na patriarchal. Ikaw na yung lalaking transformative. Ulitin ko, kung ikaw yung lalaki, nakagabi lang, kahapon, minura mo yung asawa mo, wala kang pakialam, stop. Tama na. Okay? It's time for you to transform yourself. Hindi ka na patriarchal. Okay? Next, promote positive masculinity and gender equality. Yun, kasasabi ko ngayon, positive masculinity and gender equality. Okay? Sa amin lang, hindi ako nagsasalita na hindi ko binabanggit laging gender-based, lalo na patungkol sa LGBT. Doon sa school namin, bago ako naging assistant principal, yung principal namin mahigpit. Minsan magpasok ko ng umaga, nakita ko may mga babae nakapantalo sa labas ng school. Tinanong ko yung guard, sabi ko may mga bata rito. Sir, ayaw ko pasukin ni ma'am, yung principal namin. Sabi ko, bakit? Kasi sir, dapat daw magpalda sila. Hindi na, nagulat ako,
nga mga panda, punta ako sa office ng principal. Ma'am, good morning po. Ma'am, yung mga bata na nasa labas, dapat daw magpalda sila? Babae sila eh. Ma'am, tanong ko lang, ano ba priority natin? Magsuot ng tama ang bata o mag-aral ang bata sa loob ng paaralan? Mag-aral, di ba pasukin natin? Bakit kinahin natin yung pasuotan ng bata? Kaya, ang trabaho natin mag-aral ng bata. Kaya doon sa amin, maraming galit sa akin. Kaya mahirap maging advocate. Kasi hindi nila naiintindihan. Kaya mula nung sinimulan ko sa school, ang dami nag-enroll ng mga LGBT doon sa school. Kasi pwede na daw yung mga babae na apantalon. Pwede na daw yung mga gay maging expressive. Minsan yung sa supervisor namin, nagtuturo ako sa loob ng classroom, nilabas na yung daliri niya, dinuro niya isang estudyante na naka-makeup. Ba't naka-makeup yan? Ako nagdi-discuss ako, sabi ko, ano yun ma'am? Yan, ito kayo yung pagmumukha niyan. Sabi ko, anong problema ko sa pagmumukha niya? Yan, naka-makeup, yan, di ba lalaki yan? Sabi ko, ma'am, nakikinig siya sa discussion ko at gumagawa ng activity ko. Bakit sisitayin yung physical appearance niya? Bastos ka, sabi ng supervisor, pinatawag ko sa office ng principal. Sabi niya sa akin, dapat ako kakampihan mo, hindi yung estudyante na yon. Sabi ko, ma'am, pwede po kayo kasuhan ng bata ng child abuse. Kasi pinahiya ko siya sa buong classroom. Nanahinig ko yung supervisor. Kasi bahagi ng pinagalaban namin ito to promote positive masculine and gender equality. Ito malaking usapin na ito ng gender. Kaya ngayon, Soji, di ba? Soji CS, hindi may pasa-pasa. Kasi alam nila, pang-bakla nyo, pang-tomboy, mali. Para sa ating lahat yun, kahit tayo mga lalaki, magbe-beneficial nun. Kaso lang, iba yung tingin natin mga Pilipino. Be partners and allies of women in achieving vow-free society. Yan kami. Noong 2023, for the first time sa history ng Olongapo, mga lalaki ang nagpatakbo ng Women's Month celebration. Tuwan-tuwa yung mga dating babae nag-organize na CSWD. Na-relax sila na pati-NC kami. Motorcade lahat, puro mga lalaki. For the first time, ginawa namin yun. Relax lahat ng kababaihan na dating nag-organize nun. Kaya kasi kakampi nila kami. Alay. Hindi na kami kalaban. Pinapamukha namin sa kanila may mga lalaki din na ganito. Na willing tumulong at makisa sa mga kababaihan. Next slide. Ito yung national logo natin ng MOVE. Pero kami sa Olongapo, with the approval naman ng MOVE Philippines, si Sir Ray, siya yung ating president na national president. Sabi naman niya, locally pwede kayong gumawa ng sarili yung logo. I-adapt nyo lang yung national. So ito po yung national na logo natin sa MOVE. Next slide. Kaya pakibalik nga po ma'am. Kaya makapansin nyo, yung MOVE natin na lalaki, di ba kumikilos siya? Di ba hindi tayo stagnant? We work. Para palagi tayo gumagawa, kumikilos, may mga programs tayo. Hindi tayo nakatayo lang. Kaya makapansin sa lahat ng logo ng MOVE, makikita niyo yung lalaki tumatakbo or kumikilos, gumagalaw. Kasi nga MOVE, net tayo. Next slide. Ito yung ginawa namin sa Olongapo, Council. Tinanggal na namin yung dating chapter. Ang ginawa ko, bumuo ako ng council na chapter, yung hawakan niya. Which is okay naman, na-approve naman. Para yung mga barangay, matutukan namin. PNP, last week, 3 PNP main, kada precinct, pinadala sa amin ng regional city director ng PNP para sa training, sinabay namin ng DFP, okay, para lumakas daw yung movement ng MOVE sa Olongapo ng mga kapulisan. Next slide. Okay, ang MOVE naka-anchor siya sa aking 1962. Okay, nakalagay doon. At kasama siya sa gender and development. Okay, kaya yun po, pag tinatanong kami, dati noon, nung nagsimula ako sa MOVE, di kilala sa Olongapo. Pag ikot ko sa barangay, Kap, magkakanta kami ng orientation ng MOVE. Sana naman po rin yung pera niyan, baka masita kami ng COA. Ito pinakita ko sa kanila yung Ayak Policy Resolution number 1, nakalagay doon. Lahat ng program ng MOVE, basta may kinalaman sa VAUSI, kunin sa budget ng GAD. Okay, kaya wala kaming problema, iniputan namin lahat ng barangay, hindi kami gumastos. Ang gumastos yung mga barangay, gamit yung GAD nila. Okay, at humingi sila sa akin ng copy yung Ayak Policy Resolution number 1, baka daw sitayin sila sa audit. Next slide. Okay, ano ba ang core principles ng MOVE? Men as protectors, not perpetrators. Partners with women and institutions for shared advocacy. Shared advocacy. Kaya sabi ko kanina, tigil na natin yung Under Lisaya, Takusa. Sa MOVE, din na natin ginagamit yan.
Ka-level natin sila, kasama natin sila. Okay? Promotion of respect, quality, and accountability. Kaya sa amin, bago ako mag-member sa MOVE, lalo na sa council, may background check. Kasi baka makasira ka sa amin, baka mamaya, hindi namin alam, perpetrator ka pala. So may background check. Tapos during outtaking, kasama mo dapat yung partner mo to testify na ikaw ay isa ng movers. Okay, siya yung maglalagay ng pin sa'yo. Okay, so malaking bagay na tutuwa yung mga asawa na in-invite namin sila sa outtaking ng MOVE. Next slide. MOVE is not anti-men. Okay, hindi ito laban sa kalalakihan. Na kami feminist, di ba? Basta namin feminist, mga women yung advocacy mo. Hindi against sa mga lalaki yung MOVE. Okay? Bisa kami nagtanong ng mga tricycle driver. Nagsalita kami sa harapan ng mga tricycle driver para mabawasan yung pambabastos sa mga pasahero. Diniscuss namin yung RA 11313. May nagtanong, sabi niya, sir, ang hirap naman kasi kami nilang lalaki lagi nire-reklamo. Yung asawa, may mga asawa naman kami dyan na nalalakit din. Sabi ko sa kanya, matagal na yung batas ng revised penal code, physical injury. Di kasi kami asawa mo gusto kasuhan. Di ba? Pero yung vow kasi, ang daming datos ang nagsasabi na babae lagi ang biktima. Kaya nagawa yung batas. Okay, kaya may batas tayo. Okay? Huwag niyo isipin na against sa lalaki ang vow. No, it's not. Mas lalo lang namin binubuksan yung utak nyo na sa mundo natin na meron tayo, it's not about men and women. It's about the relationship of men and women. Kaya minsan may mga lalaking mayabang na sasagot-sagot ka pa, babae ka, at tandaan mo, binunot ka lang sa tadyang ko. Di ba yung magmamalaki? Di ba? Pag ako nag-discuss ng MOVE sa advocacy, ang ina-example ko, opening statement ko lagi, si malakas at si maganda. Kasi isa ito sa stigma sa Pilipinas na si lalaki malakas, si babae maganda lang, pero walang lakas. Ito yung binabagong mindset na ang babae malakas sila. Mas malakas kasi sila kaysa sa lalaki. Alam niyo ba, when it comes to science, meron bang nurse dito, nurse? Or doctor, medical? Alam niyo ba sa science, tandaan niyo sa science, ikaw lalaki, babae ka muna bago ka naging lalaki. Paano nangyari yun? Pag ikaw ay nagsisimula sa sinapupunan ng babae, ng isang nanay, di ba pag nagpapa-OB kayo, tapos gusto nyo pa-gender reveal, titignan yung bata, tapos sasabihin niyo sa OB, ay, hindi pa nagpapakita eh. Bakit? Kasi hugis kiki pa, or hugis puki pa yung nakikita, na pwede pang magbago. Doon sa hugis na yun, lumalabas yung titi ng lalaki. Kaya sa X and Y chromosome, doon pumapasok ang usapin ng LGBT. Na ang isang bakla, hindi niya ginustong maging bakla. Siya ay pinanganak na bakla. And we need to understand that. Hindi yung ilululunod mo pa, lalaking ala, hindi. Siya yun. Parang ako. Alam ko lalaki ako, pag pinagpata mo ako, mag-aaway tayo, ganun din ang pakiramdam nila. Pagpipilitin mo sila. Diba? Kasi sinapupunan yun naman na nangyayari. Diba? Kaya tanong mo kayo mga lalaki, sabi nyo sinungaling ako. May mga lalaki rito na lalaki talaga. Pero nakakita ka ng gwapong lalaki. Hindi mo lang sinasabi na gwapo siya. Kasi baka sabihin bakla ka. Alam mo yan! Na nagwagwapuan ka rin sa iba. Hindi mo lang pinabanggit. Kasi bawal sa atin yun, lalaki tayo eh. Diba? Kahit nagwagwapuan na ako kay Darren, hindi mo sabi na, uy Darren, gwapo mo ah. Ang tingin sa akin ay, pero meron tayong yan. Meron tayong nararamdaman. May feminine side tayo. Okay, nahihiya lang kayo umamin. Pero meron yan. Uy, nagwapo nito kasi di ka magsasalita. Pero alam mo, for a fact, wapo nga. Nga lang, dahil lalaki ka, hindi ka pwede mag-comment. Okay? Kasi tatawagin ka. Diba? Okay, next slide. So ito yung 4 pillars ng MOVE. Awareness, okay? Educate men about realities and impacts of VAUSI. Okay, pag yung ginagawa nila President. Accountability, taking responsibility for one words and actions. Pag umalis kayo dito mamayang hapon,
Hindi kayo magbabago overnight as I mentioned. But please, yung action na gagawin nyo araw-araw, sana naman may changes. Paunti-unti. Okay? Third, action. Intervening, mentoring, and protecting. Sa amin, gano'n sa ulo ko po, lagi tinatawagan pag may case. Sobrang nagpapasalamat kami kasi mamaya papakita ko sa inyo yung ways forward namin sa Olonga po when it comes to move. Kasi ang masarap lang sa Olonga po, pag alam nila may problema yung lalaki na laging sinisigawan yung vowsy o nagwawala, kami ang tatawagin sa move. Okay? Kasi meron kaming nilaunch na program, ang title Usapang Lalaki. Okay, mamaya sa ways forward namin, papakita ko sa inyo yung program nila. And then, Alliance, Partnership with Women, Youth, NGOs, and Agency. Kaya maganda yung ginagawa ni President at ni Ma'am sa CSWD, partnership, importante yun. Kami nagpag-partner pa kami sa ibang NGO, like Action Incorporated. Dito yung PAN, Pilipinas po ba ma'am, no? Sila kasama kami. Doon may humingi sa amin ng support, yung Action Incorporated sa PAC, Philippine Against Child Trafficking. Okay? Minsan pag wala akong budget, sa mga youth advocacy namin sa kanila ako may program ako, hingin ako ng proposal, papasok ko sa school, regarding sa child abuse, sila magpapamerienda. So bahagi sa program namin ng Alliance. Next slide. Being part of the movement is stop asking what will others do, but rather start asking what can I do. Ano ba pwede kong gawin para makatulong ako sa buhay? Ganyan yung programa mo ba? Okay? Minsan naibitahan ako doon sa ng DSWD Region 3 sa San Fernando, Penal Colony, no? James sa San Fernando. Kausap ko mga lalaki na nakakulong na mga perpetrator. Okay? So bahagi ng pag-uusap namin, itong part na to, ang tanong ko sa kanila, pag lumabas ka rito, perpetrator ka ba? Pag lumabas ka rito, ikaw pa rin ba yung galit yung mga tao sa'yo? Pati asawa mo, pati anak mo? Or paglakas mo rito, gagawa ka ng paraan para hindi na ikaw yun, hindi na yun ang tingin sa'yo. Okay? So, ito yun. So, yun din ang tanong ko sa inyo. Paglakas mo mamayang hapon, ganun din ba kayo? Ganun pa rin kayo ng dati? O magtiunti na kayo magbabago at sisimulan nyo na? At sasabihin nyo kay President, Pres, wala pang move sa barangay namin or sa company namin o sa agency namin. Tulungan mo nga kami, sumunod tayo yung sub-chapter dito eh. Yan. Sa ganyan nagsisimula yan eh. Ang tawag namin dyan, usapang lalaki. Next slide. Move as transformative. Move redefines what it means to be a real man. Ito yung topic natin kanina. A man who protects his family, not controls them. Kasama sa pag-protect natin sa pamilya, iniintindi din natin yung salubin ng asawa natin. Kasi minsan tayo mga lalaki, pag libog na libog tayo, kahit yung asawa natin wala sa mood, pipilitin natin. Kahit may regla. Pag hindi tayo pinagbigyan ng gusto, mababae na lang ako. Gago ka. Nakainom ka eh. Diba? So sa amin, hindi na dapat. Okay, dapat protektahan din natin yung karapatan ng asawa natin na ayaw niya makipagtalik sa'yo. Ito pa isang galing natin mga lalaki. Pag may pupuntahan yung asawa natin at nagme-makeup at nag-aayos siya, anong sinasabi natin? O, napapaganda ka, mukhang may pinapagandahan ka dun ha. O yung, ba't kayo yung suit mo? Alam niyo ba, based on science ulit ito ha, mga lalaki. Alam niyo ba, na ang isang babae na pupunta sa isang event, party man yan kung ano man, pag nagpapaganda sila, hindi para sa lalaki, para sa kapwa babae. Kasi gusto nila doon sa event na yun, sila yung mas maganda. No wonder, may mga babae na pag may kasama sa opisina, minsan naiingit siya sa lipstick. May lipstick na gamit mo. May ganda ng lipstick na yun ah. Kasi psychologically, gusto niya siya yung mas maganda. Not because men agad, kaya ka nagsaselos. Hindi. Gusto niya lang siya yung mas maganda doon. Sa mga lalo pag alam niya na, may mga babae niya na nandoon sa lugar na yun. Nga lang, because of selos, doon nagsisimula yung away, yung galit ng lalaki. Nung may lalaki kasi siguro doon, no? Diba? Pati sa cellphone. Diba? Walang tiwala. O, may nag-chat. Sino yan? Diba? Nakakalungkot. Kasi yung tiwala, ang sumisira pag wala yung tiwala. Yan ay yung magiging anay sa relasyon
up, not covers up. Okay? Nagsasalita tayo, hindi natin tinatago yung problema. Kahit ano pa yung makamay sa atin, hindi natin tinatago. A man who has built equality, not barriers. Pantay-pantay. Okay? Asawa mo, ikaw yung asawa pantay. Dapat hindi nyo pinag-awayan yung pera. Kapag hinayaan ang asawa nila, hindi lang nahingi sa inyo. Kung talagang gusto mo lang siyang maging taong bahay para malagaan ang mga mabuti ang anak mo, so be it. Pero kung hayaan ang mama nito sa'yo, na kada lalabas siya, pamalengke. Pag gusto magpalit ng damit ko, bigyan mo naman gano'n, kawawa yung asawa mo. Okay? Bigyan mo na ng allowance kung ano yung kailangan niya. Dahil appreciate mo naman yung ginagawa niya bilang nanay. Hindi naman madali yung ginagawa niya eh. Next slide. A teenage girl was seen crying near the barangay hall. So isang batang babae daw umiiyak malapit sa barangay hall. And then may lalaki nagsalita, huwag kang umiyak, isip mo na lang, ganyan talaga ang mga lalaki. Normal, di ba? Naging sinasabi ng lalaki yan. Ganyan talaga ang mga lalaki yan. Nanonormalize yung maling gawain ng lalaki. Kaya sabi nito, sa tingin nyo, yung lalaki na yan sa bystander, abuser, or ally? Sa akin, abuser. Kasi nagdagdag siya ng pain doon sa babae. Nung sinabi niya na, huwag mong ano yan, lalaki talaga, yan talaga mga lalaki. Di ba? What would have been done differently? Di ba? May pwede sana siyang gawin. Kaysa yung traditional na sinasabi natin, next slide po. The first step in protecting others is identifying who we are in the story and deciding to change the role we play. Sino ba tayo dun sa kwento? Sa loob ng pamilya, sino ka ba? Sa kwento, sa loob ng pamilya, ikaw ba yung mayabang na tatay? Siga na tatay? Tatay na paglasing, nagwawala? Ikaw ba yan? Identify mo yung role mo. Kasi kung ikaw yun, then perpetrator ka. Hindi ka nakakatulog. Next slide. Men as protectors and partners, okay? Being a protector, we need to listen, not dictate. Pakinggan naman natin sa asawa natin. Hindi pa lagi sinasabi natin kung hindi dapat nilang gawin. Okay? Next, guiding, not dominating. And last, supporting, not silencing. Manahimik ka. Huwag ka na pumibog. Pinapainit mo na naman yung ulo ko eh. Eh kasi pumahimik ka. Pinapainit ko na naman yung ulo ko. Yan. Okay? Next slide. A father who listens to his daughter or sons dreams instead of forcing his son shows real protection. Ano ba gusto mo maging na? Gusto ko lang sana maging ano eh. Driver ng taxi. Kung tinumunin mo, huwag yun. Mag-ano ka, kaya mo ito pangalan, mag-criminology ka para mag-police ka. Hindi mo yung gusto ng anak mo. Ang magandang tanong, bakit gusto mo maging taxi driver? Bakit gusto mo maging driver? Yan ang magandang tanong. Huwag mo i-force sa sarili mo. Kita mo, ang dami kumukuha ngayon ng criminology course, tama? Ang dami, di ba? Nagtataka ako. Sabi ko, pag tinanong ko yung mga estudyante na nag-aaral ng criminology, ba't yung mga ng criminology? Kasi kung magpupulis ako eh. Anong kailangan ng pulis sa criminology? Ang pulis, isa yung order eh. Hindi naman yan talaga na magpupulis. Kaya nga criminology sa mga abogado eh. Tapos sabi ko sa kanya, alam mo ba na pwede ka magpulis kahit ang course mo ay nurse? Kahit ang course mo ay ganito, ganyan, pwede ka pa rin magpulis. Alam mo ba yun? Hindi lang criminology ang automatic magpupulis ka. Anong purpose doon? Hindi kasi sila nabibigyan ng paliwanag at gusto lang na magulang, magpulis ka na. Bukod sa malaki sweldo, may power. Magpulis ka na para din tayo naapin naman ng kapitbahay natin. Iganti. Kaya sana, paliganti natin kung ano talagang pangako ng anak natin kung ano din talaga yung gusto nila. Okay, next slide. Ano bang role ng men to involve? Una, bilang tatay. Turuan mo yung anak mo ng respeto, yung anak mo lalaki. Okay? Para may itong vow. Sa amin, meron may program para sa kabataan. Bakit? Dahil kasi sinasabi, ang batang lalaki na nakikita niya yung tatay niya na binubugbog yung nanay niya, paglaki niya, most likely perpetrator din siya.
Bakit? Ang ginagawa ng matanda, nagiging tama sa mata ng bata. At may isang batang babae na nakikita niya yung nanay niya na binubugbog siya, malamang paglaki niya, victim siya. Bakit? Sasabihin niya paglaki niya, sabagay si mama naman. Binubugbog ni Papa, pero okay sila, nagpapatid. Diba? Kasi nagiging tama sa mata ng bata ang ginagawa ng matanda. Kaya bilang tatay, tupokus tayo sa lalaki. Kaya sa amin meron kaming program. Ang tawag namin, Youth Advocates of Move in Schools. Pinasok namin yung school. Kasi gusto namin baguhin yung mindset ng bata sa pagiging tatay. Tinuturo namin yung mga bata na umiyak pag may emotional problem sila. Pinapalakas namin yung mga babae na magsalita pag sila'y nakaramdam ng abuse. Okay? Bilang isang batang babae. As partners, ikaw bilang asawa, share decisions and household duties. Huwag na lang po ng asawa mo. Ikaw din, okay? As colleagues, kasama mo sa trabaho, iwasan mo na yung mga sexiest jokes. Tama na yun, chick boy. Tama na yun, malaking boobs. Di ba, sexy na nun? Kasama mo sa trabaho, pinagpapatrasahan nyo pa. Oy, nakita mo siya yun, sexy na suit na ngayon. Sexiest jokes yun. Isa yun, so pwede ihito mo na. Huwag mo nang gawin. Huwag mo na pagpatuloy. As community leaders, support women's rights, programs, and report cases. Alam mo, minsan, sinabi ko rin ito sa mga kalalakihan, sabi ko sa kanila, lahat naman tayo mamamatay. Dalawa lang ang totoo sa mundo na kahit anong relihiyon mo, at anong relihiyon kung magkaiba tayo, paniniwala, pero dito magkakasundo tayo. Dalawa lang ang totoo sa mundo, pinanganak ka, mamamatay ka. Kung ano yung nasa gitna noon, yun ang nagsasabi kung masaya ka namatay o hindi. And time will come bilang tatay, mamamatay ka. Ano gusto mo? Habang pinapabay ka ba ako sa lupa, sinasabi ng mga tao, buti namatay na yan. Gago yung asawa mo. Dahil kasi nasaktan. Tapos sabi ng mga anak mo, ma, okay lang yun na, wala na si Papa. At least wala naman nanakit sa iyo, ma. Habang nililibig ka, dinuruhan mo mabaho. Or mas gusto mo, habang kumababay ka ba ako, umiyak yung mga anak mo dahil napakagaling mong tatay. Umiyak yung asawa mo kasi 1 in a million ka. At sasabihin ng mga kaibigan, mami, wala na si pare. Napakaswerte mo ng pare. It's your choice. Kamili ka lang sa dalawa na yun. Kung ano yung gusto mo, it's your choice. Diba? Choice mo yan. Kung gusto mo, dinuduran, masaya sila na wala ka na. Or umiiyak sila dahil nanginaya sila dahil nang magaling yung tatay. Okay? Next time. It is not enough to feel sorry, we must move to protect. Each small act of courage is a step toward a safer community. Kung ayaw mo muna makailang, nagsumbong, or nakinig sa kapitbahay, ayaw mo muna makailang, nahiyak ka, or hindi ka pa adjusted, then sabihin mo lang sa baw. Ma'am, yung kapitbahay kasi namin, lagi sila nag-aaway. Baka pwede sana makausap yung babae. O sige, ako na bahala doon, sabi ng bawo sa barangay. Kahit mga ganun lang, na-act of courage. Kami sa mga bata, tinuturo namin, maghanap sila na trusted adults. Kung kanino pwede sila magsumbong. Kaya ganun din sa'yo. Huwag mo muna simulan. Kung nahiya ka. Kahit sa mga small acts muna of kindness. Pwede na yan. Next slide. Wow, pwede ba? Next slide. Okay. Role of men. Okay. Una, community outreach. Organize vote-free campaigns. Referral to proper authorities. Okay. Katulad ng example ko. Nabaw si barangay. May narinig ka. Nag-aaway lagi mag-asawa. Working with SK. Ito yung ginagawa namin. Pag-coordinate kami sa SK Federation, yung President SK Federation, nag-sit down kami kasi para sa akin importante na kasama ang youth sa advocacy natin sa BAW. So natuwa naman ako, itong SK na ito, pumayag siya na maglalabas sila ng budget patungkol sa gender-based program. Okay, importante na kasama natin sila. Palakasin natin ang barangay move. At kayo, meron na kayo dito. Kasi nagsisimula yan sa root, grass. Okay? Yung mga tahimik na mga nasa sulok-sulok, sila yan. Sila yung mga victim. Kunin natin itong mga to, gawa tayo ng move sa bawat barangay na sinisimulan nyo naman na. Palakasin pa natin ito. Okay? Be a partner of women in ending vow. Next slide. Who are the women and children I have to protect, the power to protect? Siyempre, unahin yung pamilya mo. Tanong
yung asawa mo palagi. Di ba? Yun yung sinasabi natin, walk the talk. Kung ano yung sinasabi mo, yun ang ginagawa mo. Okay? Hindi yung mag-remember ka sa mo, pero pag uwi sa bahay, sinasakpan mo yung asawa mo. What? Okay? Next slide. How can I use my influence to create safe space for them? Ang safe space, it's not just a space. Okay? Pwede rin yung anak mo, bibigyan mo siya ng safe space na kung saan pwede siya mag-open up sa'yo na hindi ka magagalit. Okay? Na pag sinabi ng anak mong dalaga pa, may naniligaw sa akin. Wow, kasi dalaga ni anak mo eh. Pero sa tingin mo na, tama ba, magpaligaw ka na? Ano nararamdaman mo na? Okay? Isa ito sa pinakamagandang realization. Pag-uusap natin yung mga anak natin. Safe space yun, nakapag-open up siya sa'yo. Hindi siya takot na mag-open up. Next slide. Real men do not compete with women. They complement the circle of protection. Hindi tayo nakikipag-compete sa babae. Okay? Yung cycle ng protection, doon tayo na-focus. Next slide. Okay, next slide. We protect because we respect, we act because silence is violence. Next slide. Okay. Every man can be a movement, a defender, an ally, and a warrior for peace. Bawat isa sa inyo pwede maging bahagi nila President. Bawat isa sa inyo. Okay? At maging bahagi kayo ng kakampi at warrior for peace. Next slide. When men move, violence stops moving. Kaya sabi ko nga kanina, habang dumadami kami sa move, paunti ng paunti ang mga babaeng nasasaktan at nahihirapan. Tandaan nyo kung nasa edad na rin kayo, tigilan nyo na yung kalukuhan ng lalaki. Be serious enough. Be serious enough. Okay? Tama na yan. Kung pinagdaanan mo yung before, nung bata ka, stop it. Okay? Nasa tamang edad ka na, ano ka na eh, mamamatay ka na eh. Ayusin mo na yung buhay mo. Ayusin mo na. Mamamatay ka na, malapit ka na mamatay. Next slide. Okay, next slide. Bilisan na natin para makapag-release sila. Sige, next slide natin. Sige na, next slide. Kaya ito yung topic natin mamaya sa bata. Before I end our session this morning, ito lang yung gusto ko iparealize sa inyong lahat. Unang-una, hindi madaling maging lalaki sa mundo na meron tayo. Kasi mataas ang expectation sa atin, mga lalaki. Hindi madali. Pangalawa, sa mundo ginagalawan natin, kahit hirap na tayo, hindi tayo pwedeng manghina sa harapan ng karamihan. Dapat malakas tayo. At sa mundo ginagalawan natin, merong isang babae na kinakailangan natin protektahan, alagaan, mahalin. At hindi, itong kamay na to, hindi dadampi sa kahit anong bahagi ng katawan niya. Okay? Tayo mga lalaki, nandito tayo ngayon para seryosohin yung usapin patungkol sa violence against women. Tayo mga lalaki, nandito tayo ngayon para magkaisa, para ihinto ang violence against women. Now, kung in doubt, hindi nyo alam yung gagawin, kausapin nyo lang si President. Step by step, tuturuan niya kayo paano nyo gagawin yun. Step by step, little by little. Basta ang importante, ito lang ang tanong ko. Handa ba kayong magbago? Asus Marios. Ulitin natin. Handa ba kayong magbago? Sabagay, gutom na. Pagbigyan ko na kayo. Gutom na. Last na lang. Handa na ba kayong magbago?